Paano ka po nag-apply dyan? Anong needs at agency po? Hello, good day everyone. So, Ma'am Delegat MJ here again. Ayan, sasagot tayo ng question for today's video. Ayan, samahan niyo ko sa aking gym day or gym time. Yan, may available tayong time after shift at tayo ay mag-gym. Ayan, ang kaganda naman sa may company natin or sa may mga barko ay provided naman nilang amenities para kung gusto mo maging physically fit or talagang kasama sa may routine mo ang pag-gym. So, ayan, meron tayong crew gym para sa mga crew at guest gym. Sa may guest gym naman na kagandahan ay binibigyan or pinapahintulutan din tayo ng company na gamitin ng guest gym pero depende sa oras dahil priority pa rin ang mga guest syempre. So may mga available timing para sa mga crew na pinapost nila sa ating guest gym. So ayan, gym day tayo. Sasagot tayo ng ating tanong. So paano ba ako nag-apply dito sa may company ko? So quick story tayo. Ayan, short story. So before pandemic, talagang gusto ko na magbato. Since before pa talaga. Pero syempre, alam nyo na, nasa comfort zone tayo. Medyo kabado tayo. So hindi pa talaga ako napupush na mag-apply before. Then before pandemic, naisipan ko mag-apply na talaga. So ayun nga, nag-send ako ng resume sa lahat ng company or agency na meron dyan sa may Pinas sa mga cruise ship na alam ko. Syempre, pagka beginner ka, mag-a-apply ka sa lahat, di ba? So ayun nga yung ginawa ko. So nag-check ako ng mga Facebook page nila kung ano yung kanilang mga email. Kasi more on email address or sending ako ng resume sa email address nila before. So luckily, itong company ko na to is natawagan ako for the interview, which is ang name ng agency ko before ay UPL or United Philippine Lines. So before, yun yung name ng agency, pero ngayon nagbago na, which is Open Sea Crewing Agency na yung pangalan ng aming agency ngayon. So ganun nga, nag-send lang ako ng resume, then pumunta ako sa first interview ko that time before pandemic. So natawagan ulit ako for my next interview or final interview. Kaso that time parang kinakabahan ako or talagang hindi buo yung loob ko na mag-apply or talagang magbarko pa. Parang, ay wait lang, siguro hintayin ko na mag 5 years ako sa company ko. So maganda naman yung work ko dyan before sa may land base, nasa hotel and resort or nasa 5-star hotel naman po ako dyan. Pero syempre, alam niyo, nangangarap tayo. Tuloy-tuloy lang. At syempre, minsan yung bills natin ang nagpo-push sa atin na, uy, o diba? So ayun na nga, hindi ako tumuloy sa second interview ko kasi nga talagang half-baked pa yung willingness ko magbarko. Tapos hindi ko sure bakit ganoon yung pakiramdam ko na parang, ay wait lang, ayoko muna. And then, hindi ako nag-resign sa work ko, which is a good thing. So everything happens for a reason. Kasi biglang nag-pandemic, Yung mga kasabayan ko na nag-apply at sa mga pananon ay, na-stuck po sila. Na-stranded po sila, hindi po natuloy yung kontrata nila. I mean, hindi nila natapos yung kontrata nila. So that time I was like, oh my God, paano kung tinuloy ko, diba? Ano na nangyari sa akin? Hindi ko afford ang matenga or mawala ng trabaho. So nagstay ako sa company ko that time. Ang kagandahan sa company ko, hindi naman kami nilet go. Binigyan kami ng parang skeletal system. So every 2 months, naka-check-in kami diretso lang sa work. Then after 2 months, so tenga kami ng 2 months. Para lang maging continuous yung may pambayad kami or mabuhay pa rin kami. So very lucky ako that time na hindi ako nag-resign at tumuloy. Na parang may instinct natin, ayan, yung instinct ko talaga ay iba that time. So, ayun na nga, after pandemic, ang daming nangyari, savings mo nawala. Ayun, nag-business pa naman ako noon na hindi natuloy the travel agency. Ang number 1 na apektuhan ng pandemic. So that time talagang hindi lang sa half-week ako, talagang yung bills ko at yung mga nangyari sa pandemic ang nag-push sa akin na, oy, ituloy mo na. So ang kagandahan naman dun sa may company na hindi ko nga inattendan yung second interview ko is nag-email lang ulit ako ng resume ko. At tumawag sila ulit na, wow, tumawag pa din sila sa akin, diba? So, feeling ko ito na talaga. So, ayun, umattend ako ng first interview, second interview, and doon nagtuloy-tuloy. So, yung processing ng application ko is more on email na. So, nag-i-email sila sa akin sa lahat ng requirements, status na dapat, yung mga status ko, kung ano yung nabigay ko ng requirements, ano pa yung dapat kong ibigay na requirements. So, ayun, so nagpa-follow lang ako sa instruction nila. Yan naman ang kagandahan na sila mismo yung nagpo-provide lahat ng information na kailangan kong gawin or instruction na kailangan kong gawin para maging mabilis yung application ko or yung pagsampa ko. And then, later on, nagkaroon na rin ako ng date ng alis ko. So, ang kagandahan naman, kaya naging mabilis, feeling ko kaya naging mabilis din yung application ko o yung alis ko that time, parang after 2 months to 3 months lang, kasi kompleto na ako ng requirements. So, bago pa ako mag-decide na mag-send ng mga resume, actually, is na-kompleto ko na yung aking mga basic needs. So, may mga basic requirements tayo or mandatory requirements na kasi talaga sa pagbabarko, which is syempre passport mo, since international yan, kailangan mo ng passport, and then, next thing is, ang kakambal ng passport mo ay ang Seaman's Book. Sa Seaman's Book ay mahaba-haba din yung mga requirements na kailangan mo or kailangan mong gawin para makakuha ka ng Seaman's Book. So, nung time ko pa kasi ng training, medyo manual pa lahat. Pero ngayon kasi more on online na, so may mas pinadali na din. So, ayun na nga, kaya naging mabilis yung processing ko dahil meron na ako ng mga basic requirements na yon. Tapos, yung mga next step ko na lang is more on medical, saka yung mga additional requirements. So, ayun, syempre, hindi pa ako nakakapag-resign, so nagsimula na rin ako magpaalam sa mga boss ko that time kasi kailangan ko pa rin mag-render ng aking buwan. Syempre, matagal na rin ako sa company ko. Ayun na nga, naka 5 years na nga ako after pandemic. So, gusto ko maging maayos din yung pag-alis ko sa may company ko that time dyan sa may land base. So, ayun. So, ang question nga kanina is paano ako nag-apply. Sana nasagot ko yun.
Tapos, next is, ano yung mga needs at requirements. So, ayun yung basic needs, actually, mandatory needs mo or requirement is passport at Siemens book. And then, sasagutin pa natin na mas malawakang kasagutan yan sa may next video Dahil ko. Nga, after pandemic ako, or before pandemic ako, ng mga Siemens book ko, ayan, na-ready ko na yan mga yan. So, ngayon kasi may mga updated requirements na iba sa requirements na pinagdaanan ko dati. So, mag-fact check muna ako bago ako gumawa ng videos about that. So, ayan, next video ko talaga sasagutin yan. Ha? So, ngayon, sinusulit ko lang tong internet na meron tayo ngayong port day. Kasi every port day namin dito, yun naman every, so once every port day or every cruise, nagbibigay ng $1 plan ng company or ayan, $1 na may access sa lahat halos ng internet na sinusulit ng mga crew, lalo na ako. Ayan, nakakapag-post ako, nakakagawa ako ng mga video dito sa TikTok and everywhere. Ayan, so, syempre, doon muna tayo. Ayan, nasagot natin sa paano ako nag-apply dito sa may company ko ngayon. And then, dinawin ulit natin yun sa agency ko. So, sa agency naman, yun nga dating UPL na ngayon ay Open Sea Crewing Agency na matatagpuan nyo dyan sa may Pasay. Ayan, kalapit or katabi lang talaga, katabi ng STI Pasay. So, ayan, kung mag-a-apply kayo, pero I think hindi sila tumatanggap ng walk-in. So, try nyo i-check yung kanilang Facebook page para sa kanilang email address. And double check din natin yan kung paano na yung application ngayon, okay? So, hindi pa updated yung ating knowledge sa noon at ngayon. So, ito, story lang to kung paano ako nagsimula. So, sa mga agency naman, tulad nga na sinabi ko kanina, kapag beginner ka, is talaga mag-a-apply ka sa lahat ng agency ng cruise ship dyan sa may Pinas. So, gagawa tayo ng another video sa kung anong mga company and agency na meron tayo dyan sa may Pinas, okay? So, ayun lang. Nice talking with you. Ayan, Ma'am Daragat MJ here again. Don't forget to like and heart this video.